Sa cellphone ni Shen Yuan, sunod-sunod ang mga natatanggap niyang mensahe. Una, mula kay Wu Miaojian. Hi Senior, ako si Wu Miaojian, sophomore sa kursong Spanish sa School of Foreign Languages. Pwede ba kitang makilala? Sumunod na mensahe naman ay galing kay Jai Changelang. Hey Junior, ako si Jai Changelang, senior sa School of Sports. Gusto mo bang tumakbo o maglaro ng basketball minsan? Pangatlo, mula kay Zhu Chaofeng. Hi Shen Yuan. Ako si Zhu Chaofeng mula sa Business School, Batch 2020, HR Management. Pwede ba tayong mag-chat? May mga mensahe ring galing sa mga hindi kilalang tao. May girlfriend ka na ba, Senior? Maganda naman ako, baka magustuhan mo. Hi Shen Yuan. Nag-aaral ako ng ballet. Paki-accept ang request ko, magpapadala ako ng video sayo. Height, 168 cm. Bust, 85 cm, waist, 63 cm, hips, 80 cm. Sana ay accept mo ako. Bilugan ang mukha ko, may kaunting balbas, parang Chengdu version ni Ruby Lin. Gusto mo bang mag-hangout? Biglang humarap sa kanya ang isa niyang kaibigan, si Lau Kao at pabirong nagsabi. Oy, third bro? Ang dami ng notification ng phone mo, sisibog na yan. Di mo ba balak tingnan? Nakahigang komportable si Shen Yuan habang seryosong sumagot. Hindi na, medyo nakakailang na. Nagulat ang kaibigan niya kaya agad itong nagtanong. Grabe, ang dami mong babae na nagme-message, tapos naiilang ka. Ipinakita ni Shen Yuan ang cellphone niya at sabay sabi. Hindi mo nakuha. Kung puro babae lang yan, ayos lang sana. Pero ang dami ring lalaki na gustong mag-add sakin. Nakakainis. Bigla namang sumabat ang isa pa niyang kaibigan, si Huang at ipinakita rin ang phone niya. Pare, pati mga babaeng hindi ka makontak, sakin na lang nagme-message. Tinanong pa kung ako raw ba ang roommate mo. Medyo nainas na si Shen Yuan at bahagyang tumayo, sabay hawak sa ulo. Hi! Huwag niyo na lang pansinin yang mga babaeng yan. Napakamot sa ulo si Huang, halatang naiinis. Third bro, nakakainis ka na. Kami ni Lau Kao, 3 taon nang walang jowa simula nung college. Ni amoy ng pabango ng babae, di pa namin nararanasan. Ikaw parang celebrity. Bigla, isang hologram na tila screen ang lumitaw sa harap ni Shen Yuan, ang kanyang system. Sabi ng system. Sa bawat 500 reputation points na makukuha mo, magkakaroon ka ng chance para sa isang lucky draw. Pwedeng makuha ay attribute points o special abilities. Tandaan, ang reputation ay base sa paghanga at respeto ng karamihan. Tanging interaction sa students at faculty ng campus ang bibilangan sa total. Naisip ni Shen Yuan. Kung hindi lang dahil sa mission ng system na to, hindi ko papansinin lahat ng agents yung to. Kahit gaano pa karami ang sumisigaw ng pangalan ko, wala yang saysay kung wala akong maibabalik na halaga sa mga estudyante. Para makuha ang tunay na respeto, kailangan kong gumawa ng konkretong proyekto. Pagtingin niya sa itaas ng yulunan niya, nakalagay doon, reputation, 33 points. Kinuha niya agad ang cellphone niya at nag-message kay Fu Yingqi. Secretary Fu, magkita tayo sa opisina agad. Agad namang sumagot si Fu Yingqi. Noted, boss. Habang hawak pa rin ang cellphone, biglang tumawag si Meng Hui. Sinagot niya ito at agad nagsalita si Shen Yuan. Babe, anong meron? Namumula si Meng Hui habang nagtanong. Narinig ko na nasa campus ka. Pwede ka bang sumama sa akin ngayon? Sagot agad ni Shen Yuan. Pumunta ka sa school office. Hintayin mo ko doon. Habang nakangiti pero seryoso sa loob, naisip ni Shen Yuan. Ngayon na semi-public figure na ako sa campus, hindi na pwedeng basta-basta makitang magkasama kami ni Weiwei. Kailangan maingat sa chismis. Pagkatapos ng tawag, bumangon na siya sa kama at nagsabi sa tropa niya. Lalabas na ako, huwag niyo na akong hintayin sa paglalaro. Habang naglalakad palabas ng kwarto, tumawa siya at sabay sabi. Huwag kang mag-alala,
mga bro, darating din ang tagsibol para sa inyo. Tinapatan siya ni Huang ng middle finger, sabay sabing, grabe ka, lumampas na nga ang tag-init, solo pa rin ako. Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang school office. Dumating din si Meng Hui at agad siyang niyakap. Miss na kita, sabi ni Meng Hui. Mag-usap na lang tayo sa loob, sagot ni Shen Yuan. Hawak-hawak niya ang kamay ni Meng Hui habang papasok, at biglang sabi nito. Sikat ka na talaga ngayon. Lahat ng babae dito, kilala ka na. Talaga ba? Pabirong tanong ni Shen Yuan. Siyempre, pati personal mong information, kumalat na online. Wala na bang ibang magawa ang mga tao? Sagot ni Shen Yuan. Tumayo si Meng Hui at lumapit sa bintana para isara ito, sabay sabi. Dapat ang mga lalaki, marunong ding mag-ingat sa sarili, okay? Siyempre naman, sagot ni Shen Yuan. Pero napakunot ang noo niya at napatanong. Ano naman konek ng pagsara ng bintana sa sinabi mo? Ngunit imbes sumagot, may ginawa si Meng Hui, unti-unti niyang hinubad ang kanyang panloob at mahinhin ngunit mapanuksong sinabi. Dito rin naman, pwede tayong gumawa ng ibang bagay. Gusto mo ba? Seryosong sagot ni Shen Yuan. Hindi ngayon, Hui, may meeting ako. Ngunit hinawakan siya ni Meng Hui at hinayla papatayo. Wala na siyang nagawa nang biglang nilamon ni Meng Hui ang kanyang malaking alaga. Sabay nun, tumalikod siya kay Shen Yuan habang nakatuwad, at sinabing. Katulad na lang ng ganito. Sabay nun, ipinasok na ni Shen Yuan ang kanyang alaga dito. Wala na siyang nagawa pa dahil si Meng Hui naman ang nagsimula, kaya siya na lang ang tatapos. Maya-maya, may narinig na kakaibang tunog sa labas si Fu Yingqi habang papalapit sa opisina. Napakunot ang noo niya at nagtanong sa sarili. Hindi naman parang business meeting yan. Lumayo siya at nagtago sa gilid ng pader, at habang namumula ang pisngi, naisip niya. Ang boss ko, malakas nga, pero iba rin talaga. Bilang secretary, kailangan kong bantayan ang pinto. Walang dapat makaalam sa nangyayari sa loob. Makalipas ang isang buong klase, isang oras, o baka dalawa, nakayuko na si Fu Yingqi sa sobrang ngalay at pagod kakahintay. Nga pala, tapos na kaya sila? Ang tagal naman. Namamanhid na ang binti ko. Maya-maya, bumukas na ang pinto ng opisina. Lumabas si Meng Hui dito habang kinuha ang pansin ni Fu Yingqi para malaman nitong tapos na sila. Sabay nun, dumiretso na siya ng lakad. Nang nakalampas siya kay Fu Yingqi, tumingin siya dito at naisip niya. Siguradong narinig mo ang lahat kanina. Kaya sana malinaw sa'yo, si Shen Yuan, akin lang. Layuan mo na. Pagkaalis ni Meng Hui, pumasok si Fu Yingqi sa opisina. Boss, anong gusto mong pag-usapan? Maganda ang trabaho mo nitong mga nakaraan. Pataas ng pataas ang hype natin. Lahat ng yan, dahil sa pamumuno mo. Kung ako lang, di ko kakayanin ang ganito. Gamit ang momentum na to, siguradong maraming mag-a-apply sa startup incubator. Pero sa screening ng applications, ikaw na ang bahala sa initial filter. Gusto ko, practical ang mga proyekto. Anong pamantayan ng pagpili, boss? Tanong ni Fu Yingqi. Napangiti si Shen Yuan at ipinatong ang kamay sa baba, sabay sabing. Piliin mo yung mga project na nagsasalamin ng bagong imahe ng school natin. Hindi man tayo top school, pero may isang malaking advantage tayo. Anong advantage, boss? Tanong ni Fu Yingqi. Ang mga estudyanteng babae natin, magaganda, sagot ni Shen Yuan. Napakurap si Fu Yingqi sa narinig at naisip. Teka lang, ginagastos niya lahat to para lang sa magaganda. Para bang naghahanap lang ng mga kabiyak. Boss, sigurado ka bang tama yan? Tanong ni Fu Yingqi. Oportunidad ang binibigay natin. Kung marami rin lang ang pipila, piliin na natin yung magaan sa mata, hindi ba? Sagot ni Shen Yuan. Okay, kuha ko na. Ako na ang bahala sa filter, tapos ipapasa ko na lang sa iyo, sambit ni Fu Yingqi. Sabay nun, naisip niya. Si boss lang talaga ang kayang gawing makatarungan ang pagpili batay sa kagandahan. Sabay nun, biglang nagtanong sa kanya si Shen Yuan,
tapos mo na ba yung second round evaluation test? Oo, handa na, mabilis na tugon ni Fu Yingqi. Sabay nun, bigla niyang napagtanto ang plano ng kanyang boss. Kaya pala pinadesign mo ako, para may excuse na i-eliminate yung hindi pasado, nang walang issue. Lumapit siya at pabulong na nagtanong. Boss, gusto mo bang i-leak natin ang sagot sa mga preferred candidates para makapasa sila? Napangiti si Shen Yuan, ang talino mo talaga mag-isip. Sa isipan ni Fu Yingqi, nagtatalo ang dalawang bersyon niya, isa ang seryoso, isa ang praktikal. Di ba parang mga sinaunang opisyal na naghahandog ng babae sa emperador to? Nagtataksil ba ako sa prinsipyo ko? Pero kung mapunta rin lang sila sa iba, di ba mas okay na kay boss na lang? Mutual na pagpili rin naman ito. At sabay sabing, sa sweldo kong 10,000 yuan bawat buwan, loyalty na rin ang katapat. Sabay nun, agad niyang sinabi kay Shen Yuan, Boss, eto na ang una mong kandidato. Agad siyang tinanong ni Shen Yuan kung ilang taon na siya. Around my age. Baka mas matanda pa nga ng kaunti, sambit ni Fu Yingqi. Napabuntong hininga si Shen Yuan. Ang tinatanong ko, edad niya, hindi mo. Ay, sorry boss. Napahiyang paumanhin ni Fu Yingqi, sabay labas ng cellphone at pinakita ang litrato. Siya ay 19 na taong gulang, second year. Ang tawag sa kanya dito, Little Dragon Girl. Napatitig si Shen Yuan at naisip. So, ako pala ngayon ang magiging Dragon Rider. Makikita sa screen ang litrato ni Long Jing'an. Okay, kakaibiganin ko muna siya. I send mo ang WeChat niya. Sambit ni Shen Yuan.